Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang huling bahagi ng ating kwentong ating pinamagatang, Ang Mutya ng Aswang na ginamit sa larong sabong. Kung sino o kaninong panabong pa talaga ang madidisgrasya ngayon, ito bang aming gold? Ito bang aming gold na ito? O yung iyong kasilihing itim na alam kong busog na busog sa mga mamahaling turok at mga selula galing sa iba't ibang mababangis na mga hayop. Nanlisik ang mga mata nitong si Boss Remedyo at nagtaka naman ang kanyang siyentipiko nang marinig nila yon sa bibig ni Mang Sebastian. Kung kaya't, "Hindi ko alam, Sebastian, na ikaw palang isang chismosong sabongero. Papaano at kanino mo nabalitaan yung mga walang katuturang mga binabanggit mo? Huwag kang sinungaling, Sebastian, dahil masama yun. Ha 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 ha. Mas lalong masama sa isang tao, Boss Remedyo, ang hindi umamin sa katotohanan. Pero bakit pa natin pinag-uusapan yan? Tama ka, pakargahan na natin ng tari ang ating mga panabong. Dahil sayang ang oras, kumulubot ang balat sa noo nitong si Boss Remedyo dahil sa kanyang matinding inis kay Mang Sebastian. Naglikha ng ingay ang mga mamumusta sa labas o paligid ng sabungan nang makita nilang lahat na pareho ng kinakargahan sa loob ng sabungan ang dalawang mga panabong. Ngunit lingid kina Mang Sebastian, wala silang kaalam-alam na sa paligid ng sabungan, sa mga nagsisisikang mga tao, ay may isang mamang sabungero ang kanina pang mariing pinagmamasdan si Mang Sebastian at ang kanyang tatlong kapatid. Makahulugan ang tinging ipinupuko sa kanilang magkakapatid, isang mamang nakasuot ng salakot, may hawak na pulang panabong, may nakaipit sa kanyang bibig na tabako. Totoo nga pala ang mga usap-usapan ng aking mga tiyuhin na dito ko pala kayo makikita sa baryo ng probinsyang ito. Sebastian pala ang pangalan mo at isa ka sa mga sabungerong kilala sa probinsyang ito. Wes, lubos-lubosin nyo na ang pagiging tanyag ninyong tatlong magkakapatid dahil nalalapit ng matapos ang pagiging sabungero nyo. Ang sabi ng mamang yon sa kanyang sarili at pagkatapos na makumpleto ang mga perang pusta at maikarga ng pulido ang mga tari sa dalawang mga panabong, ay do'y pinagharap na nga si Mang Sebastian at si Boss Remedyo sa gitnang bahagi ng sabungan. Kondisyon na kondisyon at mabalasik kong titingnan ang agresibong kasilihing panabong na nasa kamay ni Boss Remedyo, samantalang nagmistulang lantang gulay kung ilalarawan ang gold na hawak ni Mang Sebastian. Dahil sa parang wala itong ganang makipagbakbakan, kinareho kanilang pinagharap ang mga ito. Naunang tumuka at halos ayaw ng bitawan pa ng tuka galing sa kasilihin ang pisngi ng gold, samantalang ang gold ay parang ayaw pa nitong gumanti ng pagtuka sa kasilihing panabong. Delikado ito, parang mananalo yata yung gold. Yung gold na yan ni Sebastian. Bakit mo naman parang nasabi yan? Dahil lipat kanya na ganyan ang inaasal ng lahat ng mga panabong nila, Sebastian. Bago bitawan sa loob ng sabungan, matamlay lulugo-lugo sa umpisa. Pero sa oras na pinalo na ng kanyang katunggali, ay bumibilis na ito at nagiging agresibo pa. Bakit mo naman nasabi ang delikado, pre? Kuwan kasi, pre, ang totoo ay sa kasilihing panabong nila, Boss Remedyo, ay doon ko ipinusta ang aking itinabing pera. Yun lang, pre. Talagang delikado ka at masasayang lang ang pera mo. Ang pag-uusap ng dalawang magkumparing mga sabongero at nang magkasabay na ngang binitawan nila Mang Sebastian ang kanilang mga panabong, ay pumaibabaw kaagad sa gold ang agresibong kasilihing panabong. Nagtilaukan at naging alerto ang hawak ng mga panabong ng mga sabongero. Nang pinalo nang walang kapaguran ang gold ng kasilihing panabong, kumalat na sa loob ng sabungan ang mga balahibo ng gold at hirap na itong iwasan o ilagan ang mga pag-atake ng kasilihin. Ganyan nga, tudasin mo na kalagad yung gold na yan. Tika lang, bakit parang kampante lang itong sina Sebastian?
at ang kanyang magtatari at parang hindi sila kinakabahan sa kanilang panapong. Ang wika ni Boss Remedyo sa kanyang sarili, tumalon pa itaas at lumipad sa air at nagmistulang agila kung ihahalin tulad ang nooy kasilihing itim na panapong at bumulusok itong bigla. Sa nooy duguan at nang hihinang gold na panapong na nasa sulok na ng sabungan. Ngunit nangakmang ipapalop na nito ang kanyang paang may kargatang tari sa katawan ng gold. Ay nakaiwas palayo sa kanya ang gold na panabong. Pumustura itong parang aatake sa kasilihin habang kanyang hinihintay na bumanat muli ng pagpalo sa kanyang kasilihin at nang muling umarangkada ng pag-atake sa kanya sa ikatlong pagkakataon. Ang nasabing kasilihin ay ito'y sinundan na ng paglipad ng gold na panabong. Nagpang-abot silang dalawa sa ere at otomatikong nagpalitan ng mga pagpalo ng kani-kanyang mga kargadang mga tari. Nakapagtatakang ang kanina'y lulugo-lugo at para pang lantang gulay na gold ni lamang Sebastian ay naging isa ng agresibo at nakakatakot na panabong. Dahil makailang beses niyang pinatalsik sa gilid ng sabungan at nilaglag sa sahig ang kasilihing itim, bagay na labis-labis na ikinadismaya nila Boss Remedyo. Dahil makikita ng paika-ika na hirap nang maglakad, hinihingal at tuguan na ang mga balahibo ng kanyang itim na panabong o kasilihing panabong. Samantalang ang gold ni lamang Sebastian ay hindi mapakali. Sa isang tabi, nagmistula na itong aswang na panabong dahil maya't maya nitong ibinabao ng kanyang kargadang tari sa angmang parte ng katawan nang hindi na gumagalaw pang kasilihing panabong. Kagaya ng inaasahay, kumalat at sumambulat ang mga balahibo, mga bituka, mga dugo galing sa kasilihin sa loob ng sabungan bago tumigil sa pagpalo sa kanyang gold, kung saan ay nang sinuri ito ng sentensyador ng sabungan ay nakapagtatakang puro daplis lang o kudlit ng tari galing sa kasilihin ang kanyang tinamong pinsala. At nang iniangat ng sentensyador ang patay ng kasilihin ay mayroong itong inililikhang mabahong amoy. Sa kanyang mga dugong mayroong nakahalong mga bumubulang puting dugo. Maitim na rin ang dugo na inilalabas sa mga tusok ng tari sa kanyang katawan. Panalo ang gold ni lamang Sebastian at ito'y kumalma lamang nang ito'y nasa kamay na ni Mang Sebastian. Paano at bakit natalo ang aking kasilihin, Marcelo? Ipaliwanag mo ito. Ang tanong ng nooy nakayukot gigil na si Boss Remedyo sa kanyang siyentipiko. Boss, ang totoo ay hindi ko rin alam, boss. Alam mo pang hiyang-hiya ako sa kapalpakang ginawa mo, Marcelo. Nagtiwala ako sa iyo pero bakit? Isa lang, boss, ang nasa isip kong dahilan ngayon. At ano yun, Marcelo? Ano yun? Maaaring totoo ngang malakas ang mutya sa sapong ng Sebastian na yan. Ngunit sinagot si Mang Marcelo ng Mang Sebastian dahil wala silang kamalay-malay na nasa kanilang likuran sila Mang Sebastian. Hindi po totoo yung mga hinala niyo, Ginoong Marcelo. Dahil sa tingin ko'y hindi kinaya ng resistensya ng inyong kasilihin ang mga selulang inyong ibinaon sa kanyang sariwang katawan. Hindi ako sigurado sa aking isinagot dahil hindi naman ako siyentipiko. Pero sa tingin ko po'y bata pa ang kasilihing ito at maaaring ito pa lamang ang kanyang unang naging laban. Napawang ang bibig ni Boss Remedyo, lalong-lalo na nga itong kanyang siyentipikong si Marcelo nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Mang Sebastian. Dahil sa yun ang totoo. Dahil ayon kay Boss Remedyo, sa kagustuhan kong ibangga ang aking ugis na katulad ng ugis ni Pedro sa malagintong panabong ni Cano, ay pinananatili ko itong malusog at kondisyon na kondisyon. Kaya naisip kong itong aking kasilihing panabong na ito ang tuturukan ko ng mga silula galing sa mga hayop para papagsakin ang inyong panabong, Sebastian. Kasalanan ko ito, napahiyaman ako ngayon. Yun ay dahil rin sa aking kagagawan. At walang ibang dapat nasisihin kundi ang aking sarili. Hindi pa sapat ang lakas ng kasilihin. Wala pa itong karanasan, ngunit pinilit itong isabak sa bakbakan ni Boss Remedyo. May sakatuparan lang ang kanyang masamang binabalak na ipahiya at tanggalan ng katanyagan ang magkakapatid na sila Mang Sebastian
Tatalikod na sana't aalis na ng sabungan sila Mang Sebastian, ngunit hinarang sila ng mamang kanina pang nag-aabang sa kanila sa labas ng sabungan. Sino ka? Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Sebastian. Ako si Dolpo, isa kong sabungerong katulad nyo, na may isang pulang panabong. Dolpo, hindi ka namin kilala. At bakit ka humarang sa aming daraanan? Kaya nga ako nagpapakilala sa inyo. Dahil alam kong hindi niyo ako kilala at kaya ko kayo hinarang ay dahil sa napaka-importanteng hihilingin ko sa inyo. Importanteng hihilingin? Baka mo? Ano yun? Sabihin mo. Mang Sebastian, hindi po ba't yun ang pangalan mo? Malayo pa po ang aking pinanggalingan. At ayokong bumalik doon na hindi mo ako pinagbibigyan sa gusto kong mangyari. Mang Sebastian, kausapin mo ang isa sa iyong mga kapatid. Sabihin mo sa kanilang kumuha ng isa sa alinmang panabong mo sa inyo o isa man sa kanilang mga panabong. Dahil gusto kong ibangga sa aking pulang panabong na ito ang inyong mapipiling panabong. Maaari po ba, Mang Sebastian? Matagal bago nakasagot si Mang Sebastian. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa misteryosong magsasabong at nagpakilalang si Mang Dolpo. Sige, dahil ayon sa'yo'y malayong probensya pa ang iyong pinagmulan. Kung kaya't sige, pumapayag na ako sa nais mong mangyari. At nang makalapit na sila Mang Sebastian at Mang Pilisardo sa kinaroroonan ng kanyang tatlong mga kapatid na sila Mang Bartolo, ay do'y pinag-utos ni Mang Sebastian sa kanilang tatlo na kunin sa kanyang kulungan ang isa sa kanyang mga panabong na kung tawagin ay bangkas. Isang panabong na mayroong pinaghalong kulay puti at tsokolating mga balahibo. Mabilis namang tumugon doon sina Mang Bartolo, pansamantala nilang iniwang tatlo ang sabungan at kanilang inilabas sa loob ng kulungan ang nasabing bangkas na panabong. Kasunod noy, pinainom ni Mang Bartolo ng tubig na kanilang kinuha galing sa pinagbabaran ng kanilang mutya na galing sa isang mabangis na aswang at kanilang dinala sa aming sabungan kung saan ay do'y naghihintay na sila Mang Sebastian. Ang totoo, Mang Sebastian, ito pa lang ang magiging unang laban ng aking panabong na ito. Aminado ako sa aking sariling walang katiyakan kung ito ba'y magwawagi o mayroong ibubuga sa inyong panabong. Sa panabong ng isang kilala o bantog na sabungero. Kung totoo yan, Dolpo, bakit mo naisip na ibanggayan sa aming panabong? Ano pang malalim na dahilan? Ba't kinakailangan mo pang dumayo rito? Ang mapang-usisang tanong ni Mang Pilisardo sa kanya dahil sa ako'y mayroong mahalagang pakay sa baryong ito. Mahalagang bagay na dapat sana'y noon ko pa ginawa. Ang bagay na kinakailangang mapa sa akin. Naguguluhan sila Mang Sebastian at Mang Pilisardo. Sa mga sinagot na yon ni Mang Dolpo, inusisa nila ito kung ano ang importanteng bagay na kanyang sinasabi na gusto niyang mapa sa kanya. Ngunit, mamaya po, Mang Sebastian, pagkatapos ng magiging bakbakan ng ating mga panabong, ay kayo mismo ang unang makakaalam. Lalo ka na po, Mang Sebastian. Mas lalo pang napuno ng mga katanungan ang isip nila. Ang isip nila Mang Sebastian sa mga sinabing yon ni Mang Dolpo. Ilang sandali pa'y dumating na nga ang tatlong magkakapatid na sila Mang Bartolo at dala ng mga ito ang sinabi ni Mang Sebastian na bangkas na panabong. Sandali lamang po, Mang Sebastian. Maaari pang makahingi ng isang pabor. Ano yun, Dolpo? Sabihin mo, kailangan ko ang isa sa inyong magkakapatid na siyang makakasama ko sa loob ng sabungan dahil sa ako mismo ang magkakarga ng tari sa aking pulang panabong. Pumayag naman doon si Mang Sebastian at itong kanyang sumunod na kapatid na si Mang Bartolo ang naisip niyang siyang magiging kasama ni Mang Dolpo sa loob ng sabungan. Ngunit sa loob-loob ni Mang Sebastian, hindi ko alam sa aking sarili kung bakit nakakadama ako ngayon ng takot o pangamba sa aming panabong. Dahil talagang masyado akong nahihiwagaan sa taong ito. At ngayon lang ako nagkaroon ng pag-aalinlangan sa aming panabong. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Oo, sino nga ba itong si Dolpo? At bakit makahulugan ang bawat titig niya sa aking mga mata?
na parang pinagbabantaan niya ako. Halos magkakatulad ang mga nasa isip ni Mang Sebastian patungkol sa misteryosong mamang si Mang Dulfo. At nang matapos na ang bakbaka ng dalawang mga panabong, ay pinapasok na kaagad ng sentensyador ng sabungan sila Mang Sebastian at Mang Dulfo sa loob ng sabungan. Kuya Islao, may tanong lang sana ako sa iyo. Ang mahinang sampit ni Mang Dionisio. Ano yun, tol? Kuya, wala ka bang kakaibang napapansin sa pagkatao ng misteryosong sabungirong si Dolpo? Oy, ang totoo, Dionisio, malakas ang kutob kong may lihim siyang iniingatan sa kanyang pagkatao at parang may galit siya sa ating magkakapatid. Pansin ko yun dahil matalim ang tinging ipinupukol niya sa akin o sa ating magkakapatid. Yan din, kuya, ang nasa isip ko. At alam kong yun din ang nararamdaman ni Kuya Sebastian. Alam mo, kuya, sa tuwing magtatama ang aming paningin kanina, ay ramdam kong parang hinahalo kaya ang aking mga lamang loob sa tiyan. Dionisio, hindi kaya isang mangkukulam, mambabarang waswang ang sabungirong yon? Nagkaroon ng hinala itong si Mang Dionisio na maaaring totoong aswanga itong si Mang Dolfo. Samantalang nagtaka ang iba sa mga mamumusta't mga sabungero sa paligid ng sabungan at ang iba'y nagsipagsigawan dahil ang ikinargang tari ni Mang Dolfo sa kanyang pulang panabong ay isang napakaiksing tari. Inisip ng lahat na wala sa wastong pag-iisip itong si Mang Dolfo, kung kaya't halos walang pumusta sa kanyang pulang panabong sa pag-asang hindi na ito magwawagi pa sa bakbakan. Ganoon pa may, tuloy ang bakbakan ng dalawang mga panabong, ang bangkas ni Mang Sebastian at ang pulang panabong ni Mang Dulfo. Samantalang nagbigay ng labis-labis na alalahanin kay Mang Sebastian ang nakita niyang ikinargang maiksing taring yun ni Mang Dulfo sa kanyang pulang panabong. Dahil hindi nakakatawa ito dahil parang pamilyar sa akin ang maiksing taring yan. Parang minsan ko na yang nakita pero hindi ko matandaan, ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang sarili. Huwag mong sabihing aatras ka na ibangga sa aking pulang panabong na ito. Yang iyong bangkas, Mang Sebastian. Yun kasi ang nababanahag ko sa iyong hitsura na bigla't bumalik sa kanyang wisyo itong si Mang Sebastian nang marinig niya ang mga sinabing yun sa kanya ni Mang Dulfo. Hindi, Dolfo. Meron lang akong biglang naalala. Pinagharap na nga silang dalawa sa gitnang bahagi ng sabungan ng sentensyador. Parehong gumanti ng pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't ipinag-utos na ng sentensyador sa kanilang dalawang bitawan na sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. At nang yun ay gagawin na sana nila Mang Dulfo at Mang Sebastian, ay nagkagulo ang lahat ng mga tao dahil sa nagkataong bigla na lamang lumindol at halos inabot yun ng mga ilang segundo. Bago tuluyang nawala ang lindol, huli na ng kanilang mapansin na bitawan na pala nilang dalawa ang dalawang mga panabong. Dahil sa lindol, nagbakbakan kaagad ang mga ito, dahilan upang mapalitan ng saya ang kanina pa'y alalahanin ng mga tao. Walang pakundangang pinupog ng mga pagpalo ng bangkas ang nasabing pulang panabong. Mabilis ito at agresibo. Katunayan, kahit saang bahagi ng sabungan napapadpad ang pulang panabong, ay sinusundan ito ng bangkas at walang awa niya itong pinagpapabalo. Bagay na labis-labis na ipinagtataka ni Mang Sebastian dahil hindi maaari ito. Bakit ganito? Ang lahat ng aming mga panabong na aming pinapainom ng aming mutyang pinagbabaran ay nagiging mahinahon at matamlay sa unang pag-atake. Pero ang aming bangkas na ito ay papaanong ganito ka-agresibo at saka hindi. Tama, naalala ko na. Nakita ko na ang gantong pangyayari sa aking panaginip. Ang pulang panabong na yan ay ang panabong na siyang unang kukontra sa aming mutya. Ang panabong ng isang hindi totoo ito. Nangyayari na ito sa aking panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa akin sa tuwing sasapit ang gabi ng pagdulog ko. Ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang sarili, nananatiling kalmado at hindi gumaganti ng mga pagpalo ang pulang panabong, ngunit alerto ito sa mga pag-atake ng bangkas sa kanya.
Wala ring makikitang senyales sa kanya kung ito ba'y may sugat na ng kargadang tari sa kanyang katunggaling panabong. Tumalong bigla ang pulang panabong at sinalubong niya sa areang bangkas. Nakakahilong mga balita ng mga pagpalo ang nakikita ng mga tao sa loob ng sabungan. Ngunit dismayado ang panig ni Mang Sebastian nang makita nilang bumulusok na lang bigla pa ibaba ang kanilang bangkas dahil sa ito'y agaw buhay na. Wasak na ang kanyang tiyan at sumambulat na ang kanyang mga bituka sa sahig ng sabungan. Naging kalunos-lunos at karumal-dumal ang kanyang sinapit sa pulang panabong. Bagay na ikinagulat at ipinagtaka ng mga sabungero dahil sa kung papaanong natalo ang bangkas na panabong ni Mang Sebastian sa isang pulang panabong na mayroong nakakargang maiksing taring ikinabit mismo ng isang dayuhan at misteryosong sabongerong si Mang Tulpo. Natalo kami. Paano nangyari ito? Oo, paring Sebastian. Maging ako may hindi makapaniwala sa nakikita ko. Imposibleng mangyari ito dahil maiksi lang ang tari ng pulang panabong. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanya, Mang Sebastian, sa labas ng sabungang ito ay doon ko ilalahad sa inyo ang lahat kung sino nga ba ako at bakit ako naririto. Sinunod nila Mang Sebastian ang sinabing yon ni Mang Tulpo. Kasama si Mang Bartolo ay lumabas silang bigo ng sabungan at do'y sa harapan nila Mang Sebastian. Do'y pinagtapat ni Mang Tulpo ang katotohanan. Lolo ko po ang aswang na nagmamayari ng inyong mutyang kinuha matagal ng panahon pag nakalilipas. Kung yun po ay inyo pong natatandaan, Mang Sebastian, hindi siya ang totoong salot na gumagambala sa inyong baryo noon, kundi isa rin siyang biktima ng mga aswang. Ano? Kung lolo mo ang mga aswang na aming tinugis noon at pinatay, ang ibig bang sabihin nito'y isa ka ring aswang? Hindi po, Mang Bartolo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, isa siyang biktima ng mga totoong aswang. Biktima siya ng pangyayanggaw. At kaya ako naparito upang yun ay bawiin sa inyo. Bawiin ang mutya ng aswang. Bawiin ang mutya ng aswang na isunubong pilit ng mga aswang kay lolo. Pero, bakit kinakailangan pang humantong sa ganito, Tulpo? Nakahanda naman kaming ibigay sa iyo yun nang hindi na kinakailangang isabong pa ang ating mga panabong. Ang wika ni Mang Sebastian kay Mang Tulpo, dahil kinakailangan ko munang sumpain ang swerteng hatid sa inyo sa larong sabong ng mutya ng isang aswang. At magagawa ko lang yun sa paraang matatalo ng pulang panabong ko na ito, ang isa man sa inyong panabong. Tulpo, higit na mas bata ka pa. Kung ikukumpara sa amin, paano mo nalaman ang tungkol dito? Mang Bartolo, nagtanong-tanong ako sa isang mahusay na albularyo sa amin at sa mga ilang araw ng aking pagbalik-balik sa kanya, doon ko na lamang kayo ang may gawa noon kay lolo at inusala ng albularyong yun ang aking pulang panabong. Ang aking pulang panabong na ito, mga orasyon upang makontra ang bisa ng mutya ng aswang. Bakit ngayon mo lang ito ginawa sa tagal ng panahong nasa amin ang mutya ng lolo mo? At bakit kailangang bawiin mo ito? Tama na, Utol Bartolo, Islaw at Dionisio. Makinig kayo. Tanggapin na natin na dumating na ang nakatakdang panahon. Kinakailangan na nating ibalik sa kanya ang mutyang yun. At kung ano ang gagawin niya sa mutyang yun, nakukonsensya ako dahil nagkamali tayo ng akala. Pinatay natin. Dahil nagkamali tayo ng akala, pinatay natin ang isang nilalang. Nakukonsensya ako dahil nagkamali tayo. Pinatay natin ang isang nilalang na hindi naman pala talaga gustong maging aswang. Ang sabi ni Mang Sebastian, at ng mismong araw na yon ay isinama nila sa bundok nila Mang Sebastian si Mang Tulpo at do'y ibinigay nila sa kanya ang mutya ng aswang. Anong balak mo ngayon, Kuya Sebastian? Bartolo, mga kapatid ko, ngayon ko na pagtantong ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may hangganan. Ihihinto na natin ang pagsasabong at panahon na upang tayo'y mamuhay ng normal kasama ang ating mga pamilya. Sapat na ang mga ilang buwan, ilang taon na mayroon tayong mutya ng aswang
na ating ginamit sa sabong. Ang ating mga panabong, kuya. Papaano na? Kayo na ang bahala kung ano ang gagawin niyo sa kanya. Kung gusto niyo pa rin magpatuloy sa pagsasabong, nasa sa inyo na yon. Pero ako, buo na ang aking pasya. Alam kong sa una, mahirap gawin to. Dahil biglaan, pero gagawin ko ito. Ibibinta ko ang aking mga panabong. Nakasama ni Mang Sebastian at hindi siya iniwan ng kanyang kapatid sa ganap na paglayo sa sabong. At naghanap sila ng ibang maaaring paglibangan dahil masyadong kinain silang lahat ng kanilang konsensyang tinugis nila't pinatay ang isang taong pinilit lang na maging aswang at nagawa pa nilang gamitin sa kanilang sariling interes ang mutya ng aswang sa larangan ng sabong. At ang ginawang yon o naging desisyong yon ni Mang Sebastian ay labis-labis na hinangaan ni Mang Rufino. Diyan po nagwawakas ang ating magandang kwentong ito, mga mahal naming kaibigan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagkikinig, pagsubaybay, pag-subscribe at suporta sa ating channel na ito. Abangan niyo po ang susunod nating kwento, ang Malagintong Panabong. Maraming salamat pong muli sa inyo at magandang araw o gabi po sa inyong lahat.